Alright. Magandang hapon po sa inyo mga boss, mga par, mga besh, mga ma'am, mga sir. Okay, magandang hapon po sa inyo. Kita nyo naman, nandito ako sa beachfront. Botolan, Zambales, sunset, kalmado ang dagat, ang ganda. Pero hindi po yan yung binibenta natin, hindi ito yung property na to. Kundi ito po. Yan, ito. Ito, hanggang dun, hanggang dyan po yung property. Yan, nakita niyo yan, yung bakod na to, yung buho, yan. So I think that is about 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 meters ang frontage nito. Tanong natin mamaya dito sa may-ari, ano. Okay, accessible by concrete road, napakalapit ng National Highway. Tignan natin sa drone. So there you go. 'Di ba? Nandun ang National Highway. Ito po yung daan niya. Ito, isang world-class na resort dito, yung Haya Beach Resort dito sa Botolan. Ano yan? Crispa Company. Okay, now ito is Barangay Road all the way to Metro Manila. So we are about 4 hours drive from Metro Manila.
Malapit po ito sa boundary ng Kabanggan at saka ng Botolan. About 20 minutes, 25 minutes, nandiyan na po kayo sa Iba, Zambales. Okay, so ito po yung property. Ayan. Kuya, gaano kalaki to? Gaano kalaki to? 4,128 square meter. 4,128 square meters. Title. Pababa po itong property, ayan o. Okay. May hagdan, no? Tapos tambak itong tabi na to. Okay. Don't worry, hindi po ito binabaha kahit pababa dito. Yan. Maganda na po ang mga drainage system dito sa Zambales. Halos lahat ng area sa Zambales, inayos na po ang drainage system. Okay? Now, merong bahay, ang property as you see. Okay. So, ito yung residential area. At ang likod po nito is bukid. Yun. May puno ng mangga dito. Kinalabaw. Ayan o. Yan po kinalabaw. Mango. Yeah, alright. And then sa likod, meron pong farm. May hagdan uli dito. So itong area na to ay elevated. Ito yung kanyang survey plan, ano. Ito yung harap. 33 meters po ang frontage. So hindi ako lumayo, no. Sabi ko kasi kanina 35 eh. 33 meters ang frontage at ang kanyang haba ay 112 meters ang haba niya. Okay? Tapos itong likod, may tatlo kasing ano dito, ang likod niya ay nasa 8.2 plus 8 plus 21, 16. Ganun din po, nasa 33 meters din po. So basically, triangle po yung property. Okay? Now, may portion dito ng residential area. Ito na nga po, yung sinasabi ko. Portion ng residential area yan. Tapos, ito yung farm. Diba? Meron kayong farm, meron pa kayong beach lot at the same time. Oh, may mga tanim na saging dito. Ayan, oh. Kita nyo naman yung malunggay nila. 1 metro yata ang haba niyan, kuya. Ha? Ano malunggay yan? Imported? Imported din. Chinese apple. Chinese malunggay. Ang hahaba, oh. Pero masarap to, maski malaki na. Malambot pa rin siya. Mahaba yan. Oo, pero iba pa rin yung dahon ng malunggay natin. Masarap dito yung bunga. Pero yung dahon nito, mas masarap pa rin yung dahon ng native na malunggay. Now, ano po itong mga saging nyo? May lato, may pano, yung lakatan. Lakatan, tsaka latundan. Yung tiyoti ko yan nilililit pa. Oo. Yan. Ngayon, ito, parang meron pa siyang dike dito, no? Gaano karaming palay na harvest mo dito? Mayroon, minsan, 33, 29, depende. Average, 30 to 35 kaban. Hindi, panto, mga 29, 30, 33, ganyan lang. 29, 30, 33 kaban. Sa isang cropping. Oo. Pwede kayo mag dalawang croppings dito. Dahil may water pump naman eh. Meron kayo source ng tubig doon? May water pump ako dyan. Okay. Ang tubo nyo saan nakabaon dito? Yun. Ayun. Yun. Oo. Ayun, yun yung tubo niya. May makina na, no? Oo, May sagingan po dito. Opo. Ayan. Alright. Okay. Para makita. Yung sinasabi nating pwede Taiwan pa ng yun, yung Okay, sige. pwede pa Taiwan ng mga bahay o kaya Oo. hotel. Kasi may tambak na, no? Oo. Mm. Di alam mo yung nagpumunta dito na isang araw, hindi daw nila bubuwagin yung pan. Ang gusto nila mangyari dito, yung kausap ko isang araw, maglagay sila ng mga poste sa mga kubo-kubo, lagyan lang nilang tulay. Ganun naman ang style nila. Yung mga tumingin sa akin isang araw. Oo. Puri na din yung Kambing ito, kuya? hindi kambing yung kapitbahay ko dyan. Ganun ang kanila. Ay no, yung hayaw, tinan mo. Oo nga eh. Yan yung sahaya. Tinambakan niya na. Tinapakalan, Garahe lang yan, ha? garahe lang yan. Garahe lang. Ito, siyempre, magagawan din Tutok kalsada din ba siya? Oo, tutok kalsada din. Okay. Ito, mas maganda ito, mas mababa, mas malalim yun. Oo. Mas mababa to. Oo nga. Mas maganda to. Mas mataas. Oo. Ito, dami yung tatambakan, palito. Oo. Yan oo. Yan oo. Oo. Ang bahay may tatay mo dyan kung Yun. kahit kumabakuran. Mm-mm. At yan. Ilang kubo-kubo din to. Oo.
Ayan, oh. Ito. Nakalibre ka na ng bakod, kuya. Di ba? May sarili ng bakod yan. Oh, may bakod na. Oo. Yan, ayan na lang tatakpan nyo, yung gilid. Kasi may boundary yan. Oo. Tapos may mga sagingan na rin kayo. Ayun nga, sabi ko, may puno na kayo ng mangga dito. Yan, malaki din po itong espasyo na to. Siguro, yung isang diretsyo na to, papalo din yan ng mga 200 square meters. Ay, No? oo, hanggang dito. Ito. Oo. Yan, ito. Yan. Papalo ng 200 square meters, ano po? Didita Ito. ng mga 200 to 300 square meters, mga boss, mga sir. Yan. Itong area na to na nakatambak. So, ito na po yung palayan. Yan. Maluwag, oh. Oh, maluwag, di ba? Kaya kung doon ka malaki. Oh, nice. Ito, kuya, kayo na rin nagpatambak dito noon. Oo. Hindi, ikwan lang ho. Yung taon-taon kinukuha ko lang yung buhangin niya, nilalagay ko Ah, talaga, ang tiyaga nyo, ha? patag ko to. Oo. Kaya, Mga ano din, ha? Mga... kaya po ang lupa po na ito eh, may Di lahat nung kwan dito palusong, pero ako hindi ako bumili yung buhangin. Okay. Tagaan ko siya kung lang gawin natin to. Yung kwan dito, bakod nila, Mm-mm. hindi buwagin yan. Hindi buwagin yan dahil Pwede nyo pang i-atras yung bakod? Oo, dahil siyempre, doon sa kwan, pwede na niyang... Kasi nakakon eh. Ano po ito? Dalandan? Opo. Namumunga naman. Opo. Nagpa-survey sila, nagpa-survey sila. Mm-mm. Kasi nagbakod muna sila. Oo. Eh, nung nagpa-survey sila, Sumobra sila dito. nakakuha silang kunti sa akin. Ah, Ayun, TBC na yun. okay. Kinuha ko na. Kumaga, nagkausap na kayo dito. Ayos na. Hindi, pwede na pandaw yan. Ah. Bigay naman nila. Ito. Oo. So, sumobra sila ng mga 1 metro. Oo. Okay. Re. Yan ang tama yan. Hindi, kinausap ko na yung... Oo. siyempre. Ito yung muhon. Yun ang sukat ika eh. Tapos, bumuka doon ng konti. Kung halimbawa, Pag ganito, dikit na dito sa harap. oo. Pwede naman gibain to. Oo, di. Oo. Bibili naman at kung gusto niya, siya lang magbakod at Oo. pwede naman. Kunin na niya. Oo. Kunin nyo na niya. Dito. Alright. So, maluwag pa dito sa harap nyo. Nila. Ngayon, ang sinasabi nyo nga access sa dagat, mula dito sa lugar ninyo, Oo. nandun. Yan. Dito. Yan. Ayan. Ito. Sa labas, mga boss, mga par, mga besh, mga sir. Kaya dito tayo sa loob ng sasakyan mag-outro. Again, recap po tayo. Ang property po ay nasa 4,198 square meters. Nakita nyo, meron pong residential area. May farm sa likod. Ano po? Facing sunset. Tutok kalsada. All the way to Manila. Concrete road po yan. Again, Manila is about 4 hours drive from here. Mga 180 or 170 kilometers from Metro Manila. And Lex Tollgate. Mula doon hanggang dito po. Tapos going to Iba, it's about 8 to 10 kilometers from here. Downtown Botolan is about 6 kilometers. Kabangan is about 5 kilometers from here. Nasa malapit na po kasi tayo sa boundary. Now, itong place na to, nandito po yung mga magagandang resort. In fact, yung pong katabi niya is Haya Resort. Isa pong malaking korporasyon yan. World class resort po yan. Kaya maganda yung value ng property dito. Yearly tataas po yan. Although wala siyang beachfront, pero marami po siyang proposed way or road papunta po dun sa beach. Okay? Kasi hindi naman po pwedeng harangan talaga yung public access papuntang dagat. Alright? Malaki ang potential ng property, maganda ang location, maganda ang community, maganda ang kalsada, maganda ang infrastructure, may kuryente, meron pong connection ng mga fiber internet service provider. Alright, ang property, just to recap, ano po, is 4,198 square meters, 33 meter ang frontage, 112 to 113 meters ang kanyang haba. May farm sa likod, may residential area, maganda location. It's selling for 12 million. Mura na po yun mga boss, mga sir. I mean, it's a considerable reasonable price considering ito pong lugar na to is a primary area or prime area para sa mga resorts. Okay? Although wala siyang beachfront, sabi ko nga, meron po siyang access sa beach. Okay. Again, mga boss, mga sir, para po sa mga interesado makita itong lugar na to. By the way, ang inyong investment ay secured ng clean title. Isa lang po yung pipirma dyan. Okay? Now, para po sa mga interesado sa property na to,
nandiyan ang aking contact details. Ano po? At ang aking Facebook link para ma-message nyo po ako sa Messenger. Nasa description po ng video na to. Tawagan nyo ako, message nyo ako, text nyo ako, email nyo ako. Kung hindi ko man po masagot ang tawag ninyo upfront, I'll make sure I'll get back to you within 24 hours. Alright! Maraming salamat po mga boss, mga par, mga besh, mga ma'am, mga sir. Till the next video. Ciao!